Pero as of now, we are government officials being paid by the Filipino people. Sa tingin ko, sa 115 million Filipinos, hindi siguro bababa sa 100 milyon dyan ang nabibwisit sa NPA. Nanununog ng cell sites na nakaka-disrupt sa mga signals nila, nanununog ng mga truck at equipment ng construction, nangingikil sa mga businessmen, entrepreneur. At isipin na lang ninyo, pinapatay nila yung mga pulis, sundalo at kapwa Pilipino. Yung mga pulis at sundalo natin, marami doon mahihirap lang rin na nag-apply at naglilingkod sa ating bansa. They are attacking the appointees of the new administration. Okay lang yon. That is part of the government and the government discussions. Mga policies ng gobyerno. Walang nag-NPA mula doon sa akbayan eh. Kahit banatan kami ng banatan, kahit pag-resignan kami, okay lang, we understand their stand, their policies, advocacies. Pero yung sa Kabataan Party List, kaya ko sabihin diretso eh, Kabataan Party List eh, meron kayong miyembro na napapatay bilang NPA eh, hindi nyo kinokondina. Kung kinokondina nyo, baka mag-stand kami kasama ninyo sa pagkondina ninyo. Hindi nyo kinokondina eh. Diyan nagsisimula yung vagueness ng red tagging at academic freedom eh. 'Di ba? Pag hindi mo kinokondina, it is bordering to toleration. 'Di ba? For example, sa UP Diliman, magja-jogging kami, makita mo, Viva CPP NPA. Wala naman yata napaparusahan na nag-vandalize doon, Viva CPP NPA. But if you do that vandalism, siguro sa UST o sa isang private university, hahanapin ng university kung sino nag-vandalize nun at anong student organization nun. Pero dito sa atin, sa government institutions, we are not finding kung sino mga naggaganon. Yun yung pinaka-minor ha. Vandalism. What more in recruitment? Nandiyan sina Kate, galing UP Diliman mismo. They became NPA members. Hindi natin kaya sabihin na nire-red tag na naman yung UP at PUP. We can just rely on the records of the government. Ilan yung miyembro nyo, alumnus ninyo, estudyante ninyo na napatay as NPA. Diba? Isipin na lang po natin, karamihan naman dito merong anak. Nagpakahirap kayo magluwal ng anak, mag-aruga ng anak, hanggang makapag-aral ng pre-elementary, elementary, high school. Kahit ba anak ninyo, papayagan ninyo ma-recruit, papunta sa NPA sa bundok, hindi nyo na makasama. Baka patungkol na sa ating mga anak, magiging aktibo tayo. Pero pag anak ng iba, hindi tayo ganun ka. Ito sinasabi ko sa gobyerno in the past 6 years. Pinapasweldo tayo lahat bilang opisyal ng gobyerno. Bakit hindi natin tutukan talaga yung recruitment ng NPA na yan? Para matapos-tapos na. I am not saying na tutukan yung pag-demolish dun sa ideology, dun sa ideas nung bata. Kasi ganun rin naman sa akbayan eh. Lumalaban sila minsan sa gobyerno, they are criticizing the government leaders, lagi. But none of their members become NPA fighters and terrorists. Kaya okay lang sila. Sa atin, kung meron tayong mag-aaral, meron tayong estudyante, meron tayong kabataan na napupunta sa bundok, hindi na nga kailangan sabihin na dapat ma-alerto na tayo. Ang tagal-tagal na nung problemang yon. Alam nyo, nare-realize ko kung anong problema dito sa atin sa gobyerno eh. The problem is so big na iniisip natin sa gobyerno, hanggang kailan ba termino ko sa NYC? Hanggang kailan ba termino ko sa UP? Hanggang kailan ba termino ko sa Senado? Hanggang kailan ba termino ko bilang mayor o barangay captain? Naku, yung issue na yan, di makakatulong sa akin yan sa karir ko. Kasi mawalan ka ng boto. Mapaaway ka pa sa school mo. Pero as of now, we are government officials being paid by the Filipino people. Sa tingin ko, sa 115 million Filipinos,
Hindi siguro bababa sa 100 milyon dyan ang nabibwisit sa NPA. Nanununog ng cell sites na nakaka-disrupt sa mga signals nila, nanununog ng mga truck at equipment ng construction, nangingikil sa mga businessmen, entrepreneur. At isipin na lang ninyo, pinapatay nila yung mga pulis, sundalo at kapwa Pilipino. Yung mga pulis at sundalo natin, marami doon mahihirap lang rin na nag-apply at naglilingkod sa ating bansa. Iniisip ko nga dyan gusto ko rin itanong yan ba't pag namamatay yung pulis at sundalo, wala tayong masyadong sinasabi. Hirap na yung pamilya ng pulis at sundalo kumuha ng benefits, napatay yung anak nila ng NPA. Pero pag merong napatay na NPA, syempre lalabas na dyan lahat ng grupo. Dating member ng karapatan and everything, democratic, ganito yan. Sinasabi ko, inuulit ko ngayon, the only reason kung bakit lumalala yung red tagging na yan is because tinotolerate natin yung vagueness ng mga termino, academic freedom. Okay lang pag-aralan lahat ng ideologies at ideas. Okay nga lang pag-aralan yung rebellion Pero when your students, your members, bear arms against the government, against our republic, dapat na magsalita yung universidad na yun, hindi namin tinotolerate yun. Hindi yun, pupunta tayo sa Senado, dito lang natin sasabihin yung magagandang gusto marinig ng senador. We contribute to the vagueness of the problem. Kung si Raul Manuel, kinokondena niya yung members na napapatay sa NPA, tapos ang usapan. He is not tolerating. If UP and PUP condemn alumni members who become NPA or students who become NPA, tapos ang problema. But as long as we do not speak against this youth recruitment on a regular day, we tolerate on regular days for it to happen. Siyempre dito, pagharap natin sa senador, gusto natin na makalis na dito, mabigay sa senador kung anong gusto niya marinig, pag budget hearing. Pero sinasabi ko sa inyo, lahat tayo dito, marami dito, pinapasweldo ng taong bayan at ng gobyerno, at habang nandito tayo, mandato natin ipatupad ang batas na dalhin ng mga kabataang Pilipino towards nation building, create productive activities for the Filipino youth. Ito, last na sir. Dito kasi sa sinasabi natin dito, enjoin the Filipino youth to become nationalistic and patriotic. Who will say kung ano yung sense of patriotism? Kasi naging LFS ako sa UP Los Baños Pwede natin sabihin na ang pag-bear ng arms is a very patriotic act. Kaya nga sasali sa Kabataang Makabayan KM Makabayan nga Who will tell those students that those activities are not really nationalistic, patriotic, and contributory to nation building? Magulang? Paaralan? Ako sinasabi ko na ngayon, dapat merong mag-draw the line doon sa mga activities ng mga mag-aaral. Hindi dun sa ideas, kahit dun na lang sa pagkondena. Ang tanong ko, kinokondena ba ng mga paaralan yung mga alumni na nag-NPA? And lastly, bakit sa lahat ng state colleges and universities, bakit meron tayong D&D accord with UP and PUP? Alam nyo, ito nakaka-contribute dyan Bawal pumasok yung government troops sa UP o sa PUP. Dati nga may nag-ahasa sa UP Diliman, kailangan pa magpaalam ng PNP bago makapasok. Nandun na yung nag-ahasa, nandun yung bangkay. Malapit sa checkpoint ng UP Diliman. Wait, bakit tayo merong ganong accord? Nagagamit yan, naabuso yan ng ibang NPA. Pag bumababa sila sa metropolitan area, syempre doon sila tatambay sa area na hindi pwedeng makapasok ang tropa ng gobyerno. How come na meron tayong government-funded institutions
na bawal protektahan at i-secure ng tropa ng government. 'Di ba? Yun lang po ang sinasabi ko. And yun po, madami ako masabi dyan. Kaya lang for the past 6 years, talagang pagod na ako dito sa issue na ito. At tinuturo na nga ng mga dating rebelde, nagaling rin sila dito sa school natin, ayaw pa natin talagang tutukan kung sino yung nagre-recruit dun mismo sa campuses natin. Yun lang po.